Mabuti po ang panahon ngayon, tama? Ayan, maganda po yung weather. Kumusta po kayo lahat? Ayan. Meron pong kasabihan o merong quote, ang sabi, after every storm, there's the sun. Pero sa ating mga Kristiyano po, before, during, and after every storm, there is God. Tama po? Mula nung umpisa pa, habang kasalukuyan ng bagyo, at pagkatapos, nananatiling tapat ang ating Panginoon. Amen po? Amen. Salamat po sa ating Panginoon sa kanyang kabutihan na tayo po ay ligtas at tayo po ay nasa mabuting kalagayan. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay, ang ating Panginoong Hesukristo. Para sa inyo, Panginoon, ang palakpak na yan. Maraming salamat, aming Diyos. Tayo po ay manalangin. Our Father, our God, our Jesus, Holy Spirit, kami po ay lumalapit sa inyong trono ng biyaya ngayong umagang ito upang kami po, Panginoon, ay maging tapat at maghandog ng natatanging papuri para sa inyo. Aming Panginoon, pakabanalin mo ang bawat isa na pumasok sa inyong sanktuaryo. Puspusin mo, Panginoon, ang inyong biyaya at patuloy naming madama ang inyong presensya sa dakong ito. Tunay nga, O Diyos, ang pag-ibig mo ay manatili sa buhay ng bawat isa. At habang kami umaawit at habang kami nagpupuri sa inyo, Panginoon, ito po ay maging katanggap-tanggap na papurit pasasalamat sa inyo dahil kayo ay mabuti sa inyong mga anak. Maraming salamat, aming Panginoong Jesus. Maraming salamat, aming Ama. Aming banal na Espiritu, lukuban mo kami at patuloy ang papuri, patuloy ang pagtaas. Walang iba kung hindi ikaw, aming Panginoon, aming Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. And to God. Amen. Pwede ba natin palakpakan ng ating Panginoon, yung pinakamalakas? Pwede ba sabihin mo sa mga katabi mo na uulan ng pagpapala ngayon? Pwede po ba? Sama-sama natin papurihan ang ating Panginoon. Amen. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitin natin siya. Palakpak ang inyong kamay, itaas at igaway. Lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Halina't sama-sama. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak! Ipalakpak ang inyong kamay, itaas at igaway. Lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Sama-sama tayo awitin. Halina't sama-sama. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang inyong kamay, itaas at igaway. Lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Pwede ba natin ulitin at sabay-sabay natin? Halina't sama-sama. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak
magsabi, Diyos ay buhay. Palakpak sa huling pagkakataon. Ipalakpak ang inyong kamay, itaas at igaway. Lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Yes, Lord. Amen. Buksan mo ang kalangitan, ibus mo ang kasalanan. Handa na kaming saluhin mga pagpapala mo. Sabay-sabay tayo. Buksan mo ang kalangitan, ibus mo ang kasaganahan. Handa na kaming saluhin mga pagpapala mo. Ibuhos mo, ibuhos ng ibuhos mo, ibuhos mo sa banda rito. Ibuhos mo, Panginoon! Ibuhos mo, ibuhos ng ibuhos mo, ibuhos mo sa banda rito. Buksan mo ang kalangitan, ibuhos mo ang kasaganahan. Handa na kaming saluhin mga pagpapala mo. Buksan mo ang kalangitan, ibuhos mo ang kasaganahan. Handa na kaming saluhin mga pagpapala mo. Ibuhos mo, ibuhos ng ibuhos mo, ibuhos mo sa pamilya ko. Ibuhos mo, ibuhos ng ibuhos mo, ibuhos mo sa pamilya ko. Minsan pa, buksan mo ang kalangitan. Buksan mo ang kalangitan, ibuhos mo ang kasaganahan. Handa na kaming saluhin mga pagpapala mo. Buksan mo ang kalangitan, ibuhos mo ang kasaganahan. Handa na kaming saluhin mga pagpapala mo. Ibuhos mo, ibuhos ng ibuhos mo, ibuhos mo sa pangarap ko. Ibuhos mo, ibuhos ng ibuhos mo, ibuhos mo sa pangarap ko. Ibuhos mo, ibuhos mo, ibuhos ng ibuhos mo, ibuhos mo sa bandari ko. Ibuhos mo, ibuhos ng ibuhos mo, ibuhos mo sa pamilya ko. Ibuhos mo, ibuhos ng ibuhos mo, ibuhos mo sa pangarap ko. Itodo mo, Panginoon. Itodo mo, itodo ng itodo mo. Todo, todo, todo. Todo, todo. Todo, todo, todo. Palang. Pwede ba natin palakpakan ang pinakamalakas sa ating Panginoon? Pwede bang isigaw natin lahat? Ngayong araw na ito, pagpapalain tayo ng Panginoon. Amen? Pwede ba natin sabihin sa ang Diyos ay tapat? Pwede ba? Ang Diyos ay tapat. Ang
Ang Diyos ay tapat. Pwede ba yung sigaw natin? Ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay tapat. Ulitin natin. Ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay tapat. Pwede ba yung sigaw nyo? Ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay tapat. Siya ay tapat. Kaya itaas mga kamay at ito ay ikaw ay kay Jesus ating Diyos. Hari. Pwede ba tayong sumayaw? Sumayaw, uminda sa awiting may galak. Problema'y kalimutan pagkat siya'y may kasagutan. Itaas ang ating kamay. Itaas mga kamay at ito ay ikaw ay kay Jesus ating Diyos. Hari. Sabay-sabay tayong sumayaw. Sumayaw, uminda sa awiting may galak. Problema'y kalimutan pagkat siya'y may kasagutan. Tayong lahat ay umawi sa tutuging makalangit. Ang Diyos ay papurihan, banal niyang pangalan. Gusto ko lahat tayo magtataas ng kamay, amen. Itaas mga kamay at ito ay ikaw ay kay Jesus ating Diyos. Haring tayo lang sa sayaw. Sumayaw, uminda sa awiting may galak. Problema'y kalimutan pagkat siya'y may kasagutan. Tayong lahat ay umawi sa tutuging makalangit. Ang Diyos ay papurihan, banal niyang pangalan. Tayong lahat ay umawi sa tutuging makalangit. Ang Diyos ay papurihan, banal niyang pangalan. Sa huling pagkakataon, isigaw mo. Tayong lahat ay umawi sa tutuging makalangit. Ang Diyos Ama ay papurihan, banal niyang pangalan. Papurihan, banal niyang pangalan. Papurihan,
pagkat ikaw, Panginoon, ang kasapatan ko, ang kabanalan mo, ang katuwiran mo, naninanasan ang uhaw na puso ko. Hindi kang maikukumpara sa kahit na kanino paman. Hindi kang maihahambing sa yaman ng sanlibutan, pagkat ikaw ang higit kong kailangan. Hindi ko na hinahangad ang yaman ng mundo, pagkat ikaw, Panginoon, ang kasapatan ko, ang kabanalan mo, ang katuwiran mo, naninanasan ang uhaw na puso ko. Hindi ka maikukumpara sa kahit na kanino paman. Hindi ka maihahawig sa yaman ng sanlibutan, pagkat ikaw ang higit kong kailangan. Pwede ba nating awitin ng sabay-sabay? Yung pinakamalakas sa boses mo. Hindi ko na mo, naninanasan ang uhaw na puso ko. Hindi ka maikukumpara sa kahit na kanino paman. Hindi ka maihahawig sa yaman ng sanlibutan, pagkat ikaw ang higit kong kailangan. Hindi ka maikukumpara sa kahit na kanino paman. Hindi ka maihahawig sa yaman ng sanlibutan, pagkat ikaw ang higit kong kailangan. Hindi ka maikukumpara sa kahit na kanino paman. Hindi ka maihahawig sa yaman ng sanlibutan, pagkat ikaw ang higit kong kailangan. Pagkat ikaw ang higit kong kailangan. Pagkat ikaw ang higit kong kailangan. O Diyos, ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, O Diyos,
ka namin. Pwede ba nating awitin sabay-sabay? O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay dapat at wagas. O Diyos, O Diyos, walang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, di nagbabago. Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama. Pupurihin ka, O Diyos. Yes, Lord. Pinupuri ka, O Diyos. Isang pawitin natin. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos. Di nagbabago. Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama. Oh, aming Ama. Aming Ama. Aming Ama. Aming Diyos. Hallelujah! Pwede ba natin palapakan ng pinakamalakas sa ating Panginoon? Amen! Mabuti po ang ating Diyos. Amen po ba? Isa pang malakas na palakpak para sa ating Panginoong Jesus. Amen! Napakabuti po ng ating Diyos. Tayo po ay lumapit sa Kanya ngayong oras na ito at ihandog po natin ang ating mga tithes and offering. Lord God, muli po kami ay lumalapit sa inyong kabanalan at patuloy po na itinatalaga ang aming tithes and offering. Kayo ang tunay na magparami nito. Kayo ang tunay na magbigay sa amin ng aming mga pangangailangan bilang pagsunod sa iyong utos. At tunay nga, O Diyos, dumaloy
sa buhay po namin ang inyong pagpapala. At tunay, O Diyos, makita ka sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po, aming Ama. Salamat po, aming banal na Espiritu. At kami nananalangin sa pangalan mo, aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo'y sa aking dugo.
Good morning po sa ating lahat. Today ay first Sunday of August na. Ano? So next month po ay magkakaroon na ng pag-iiba sa atmosphere sa Pilipinas sapagkat tayo po ay papasok na sa mga Burr months. Ano? So napakabilis lang po ng ating panahon. At ang month of August po ay very significant din sa atin as a church. Ano? At dahil po doon, let's watch this short video presentation. Okay, ine-excite lang kayo para alam natin kung anong mangyayari sa mga susunod na mga araw sa atin. Okay? Let's watch this video pa. Okay. So alam nyo na what is ahead of us for the next 4 Sundays ng August. And of course, ang ultimate celebration po dito sa mga susunod pang linggo ay marami pa po tayong makikita about the church. Okay? So pwede po ba tayong lahat ay tumayo ngayon at tayo po ay patuloy na lumapit sa ating Panginoon? At sa ating pagtayo po, pwede po ba kayong tumalikod lahat at tumingin po doon sa ating camera? Okay? Sige po, make a wave, make a wave. Alam niyo po ba bakit? Ito po ang first day na tayo po ay nasa Facebook Live. Okay? Okay, so sige po, dito na po tayo. Ayan, lahat po ng mga first time ay napakaganda at napakasarap na experience. Bagamat may nauna na, alam na natin yon, but in our church, ito po ay patuloy na pasimula ng ating Panginoon. No? Kaya nga po, ang sabi ng Psalms 100 verse 4, sabi niya, enter His gates with thanksgiving, no? And His courts with praise. So alam po ninyo, hindi po tayo hahayaan ng Panginoon na lalapit tayo sa Kanyang presensya na wala tayong dalang pasasalamat. Otherwise po, hindi makatotohanan ng verse na ito. Let's just remember kung paano po kabuti ang ating Panginoon sa ating mga buhay. So as we enter in His presence, ay patuloy po nating alalahanin ang ginagawa sa atin na kabutihan ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Yes, Lord, we do remember, O God, your goodness sa aming mga buhay. Tunay po, O Diyos, na napakabuti po ninyo. Tunay po, O Diyos, na napakatapat po ninyo sa lahat, Panginoon, ng aspeto ng aming mga buhay. Sa lakagitnaan po, Panginoon, ng mga pangyayari sa aming mga paligid, tunay po, Panginoon, na kayo ay mabuti. Tunay po, Panginoon, hindi nyo kami pinagkulang kahit anumang oras o sandali ng aming mga buhay. Tunay po, Panginoon, na napakasapat po ninyo sa lahat po ng aming mga pangangailangan. Salamat po, Panginoon, kayo po ang Diyos na tumutugon ng aming mga panalangin. Salamat po, Panginoon, kung paano po kayo kumikilos ng mga pangyarihan kahit sa mga bagay na hindi po namin inaasahan, Panginoon. Tunay po, O Diyos, kayo ay dakila sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa mga pagkakataon na patuloy po namin, Panginoon, nararanasan ang inyong katapatan. Salamat po sa mga nagdaang araw. Salamat po sa ulan. Salamat po sa araw. Salamat po sa magandang panahon. At nakita po namin, Panginoon, na sa lahat ng panahon na dumarating sa aming mundo at sa aming mga buhay, ay tapat po kayo, Panginoon. At tunay po, O Diyos, kami po ay kumikilala ng inyong kabutihan.
Kaya't naririto po kami, Panginoon, dala po namin ang pinakamataas na papuri at pinakamataas na pasasalamat, Panginoon, sa inyo pong ginagawa sa aming mga buhay. At patuloy po kaming lumalapit sa inyo, O Diyos, na alam po namin na kayo lamang ang aming pag-asa sa aming mga buhay. Kayo po, Panginoon, ang kikilos na makapangyarihan sa aming mga buhay. Sa lahat po ng aming mga dinadaanan ay nandoon po kayo. Sa lahat po ng aming mga iniisip ay nandoon po kayo. Sa lahat po ng aming mga suliranin, ng aming mga bagabag, ng aming mga puso, ay andun po kayo, Panginoon. At wala pong mahirap at wala pong imposible sa inyo. Kaya't naririto po kami, Panginoon. Inaalay ang aming pasasalamat dahil alam po namin kayo ang Diyos na tumutugon ng aming mga panalangin. Purihin po kayo at dakilain po kayo sa lahat ng mga bagay na ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, tayo po ay makakaupo na at tayo po ay patuloy na mag-aaral sa salita ng ating Panginoon at pangunahan po tayo ng ating kapatid, si Gids. Magandang umaga po sa inyo lahat. And good morning to our viewers. Kung may mga nanonood dyan, hello. And welcome to STCC. Pwede ba natin batiin ang mga nasa tabi natin? Sabihin natin, I'm glad that you're here, kapatid. Wala nang ulan. Maaraw na. And God is good, amen? All the time, God is good. So nakaraan pong mga linggo, pinag-usapan po natin about how the grace of God abounds. Na it's a free gift from the Lord na na-enjoy natin bilang anak tayo ng Diyos. At pangalawa, we also have to observe humility before God. At ngayon po sa umagang ito, pag-uusapan po natin, ano naman po ang wisdom na pwede natin makuha sa Panginoon. Dahil po, ang nais ng Panginoon sa atin ay mamuhay tayo ng may karunungan. Tama po ba? Ang disenyo ng Panginoon sa atin bilang anak niya ay hindi tayo maging talunan sa buhay na meron tayo ngayon. Ang gusto niya, magwagi tayo na kaya natin lakarin ang ating buhay na merong karunungan na nagmumula sa Kanya. So it talks about the decisions that we make, the choices that we embrace, kung paano tayo mamuhay bilang isang Kristiyano. So ngayong umaga, pag-uusapan natin ang wisdom na nanggagaling sa taas. Sabi nga sa Biblia. So bago yan, pwede ko pong anyayahan ang lahat na manalangin at hingin natin ang karunungan mula sa Diyos. Panginoon, maraming salamat po. At kami po ay nagagalak dahil nagsasama-sama po ulit kami ngayon para purihin ka, O Diyos. Sa aming pag-aaral ng inyong salita, naway Lord, give us the wisdom, the understanding that we need, Lord, to really see and appreciate, Lord, what you are telling us to do and what's your purpose for us bilang mga anak nyo, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So hindi na magpapatumpik-tumpik pa. Let's proceed to the verses that we are going to study. And these verses can be found in James chapter 3, verses 13 to 18. Ang sabi dito, are there any of you who are wise and understanding? You are to prove it by your good life, sabi ni James. By your good deeds performed with humility and wisdom. That's why yung message natin about, last time nung ako po'y tumayo, about humility. Now, we speak about wisdom. Sabi niya, the next verse, but if in your heart you are jealous, bitter, and selfish, don't sin against the truth by boasting of your wisdom. Such wisdom does not come from heaven. It belongs to the world. It is unspiritual and demonic. Where there's jealousy and selfishness, there's also disorder and every kind of evil. But the wisdom from above is pure. First of all, it is also peaceful, gentle, and friendly. It is full of compassion and produces a harvest of good deeds. It is free from prejudice and hypocrisy.
And goodness is the harvest that is produced from the seeds the peacemakers plant in peace. Okay, so marami tayong pag-uusapan tungkol dito sa verse na to, no? Pero sige, nguyain natin siya isa-isa. When it comes to wisdom, ano ang understanding natin? What's the meaning of wisdom? Kung tataragalugin natin siya, pwede natin sabihin karunungan siya, di ba? Pagiging wais sa buhay. At pag sinabi nating wais ka, ibig sabihin, there's something to do on how you live. Paano tayo mabuhay? Di ba? Sasabihin natin sa kapatid natin, uy, napakawais nitong taong to kasi lahat ng ginagawa niya, nagiging successful siya. Di ba? Tama yung mga desisyon niya sa buhay. Kaya nakarating siya sa pinaroroonan niya ngayon. So tayo, sa mga magulang natin, marami tayong mga natutunan na we can take wisdom from them. Sabi nga po sa Biblia, ang sign daw ng isang tao na full of wisdom kapag daw ang buhok niya ay maputi na. Taas ng kamay ng maputi ang buhok. Amen. Say amen. It means to say that you are full of wisdom. That's the sign. Yung gray hair daw, it's a sign of wisdom. So, huwag kayong mababahala kung pumuputi na yung mga buhok nyo kasi sign niya na nagiging wais tayo sa buhay, di ba? Amen? Okay, so let's define what wisdom is. In the dictionary, ang sabi niya, ay, sobrang liit pala. Okay, hindi mabasa. The quality of having experience, knowledge, and good judgment. Yun daw po ang ibig sabihin ng wisdom. Sabi niya, the quality of being wise. So the soundness of an action or decision with regard to the application of experience, knowledge, and good judgment. Okay? Take note of that. The body of knowledge and principles that develops within a special society or period. Specified society. It means to say, in a layman's term, or let's make it simple, ang ibig sabihin ng wisdom is a guiding principles in life. Yung mga sinusunod nating prinsipyo sa buhay, kadalasan, yun ang nagiging wisdom natin sa buhay. For example, meron tayong natutunan na kapag maaga tayo, di ba? Ano ang tawag doon? The early bird gets the worm, tama ba? Siya ang unang nakakakuha ng pagkain, di ba? So, ibig sabihin na dapat masinop tayo, maaga tayo. Hindi tayo nalilate, di ba? Sa mga gawain natin. Pag kailangan ng gawin, tapusin na natin. Basically, yun ang principle. Kapag tatamad-tamad ka, wala ka makukuha. Dahil naunahan ka na ng iba. That's a wisdom. Example of wisdom. Ngayon, sa Biblia, dinescribe ni James, may dalawang klaseng wisdom. Wisdom from above and a wisdom that comes from the world. Bago natin puntahan yung wisdom from above, let's define kung ano yung wisdom from the world. But before that, let me give you this proverb. Sabi niya, be careful of how you think. Your life is shaped by your thoughts. Coming from the most wisest person, no? Na King Solomon na sumulat ng proverb. Ang sabi niya, be careful how you think. Your life is shaped by your thoughts. So, yung in-example ko kanina, that the early bird gets the worm, anong klaseng wisdom yon? Is this wisdom comes from above or it's just from the world? Tignan natin ngayon. So ngayon, let's see what are the kinds of wisdom. Ang sabi dito, sabi ni James, meron tayong wisdom from above and meron tayong wisdom of the world. And dinescribe ni James na ang wisdom of the world is unspiritual. Hindi siya spiritual. At minsan, demonic pa. Unspiritual and demonic. That's what James described about wisdom that is worldly, ang sabi niya. Anong example nun? Ng wisdom na, bakit ang wisdom ng makamundo unspiritual and demonic? Let me give you an example.
Sa modern times ngayon, lagi natin naririnig ito na nababasa sa social media at saka sa mga news and mga testimonies ng mga kilala nating mga tao, di ba? Let me give you an example. Deserve. Bagong term, di ba? Deserve. Ibig sabihin, deserve mo yan. Dapat gawin mo yan. Karapat-dapat sa'yo yan. Di ba? Hindi ka dapat ganyan. Deserve mo na magandang gamit mo. Dapat deserve mo na makapunta ka sa lugar na yon kasi pinagpaguran mo yan. Tama, mali. May nakikita ba kayong mali doon? Di na, okay naman eh. Di ba? Kasi it's for your own good. It's for your own mental health, di ba? Na deserve mo yan. Sis, break ka muna. Leave ka muna. Work-life balance. Deserve. Di ba? Ano pa? You do you. Sabihin, gawin mo kung anong gusto mong gawin. Kung ano yung makakapagpasaya sa'yo. Yan ang tinuturo ng social media ngayon. Walang pakialaman, guys. This is me, my body, my rule, my way. You do you. Don't mind your own business. May mga ganun tayo nababasa, di ba? Ano pa? Sorry I have to tell you this because kasi ito yung lagi ko nakikita, manifesting. So manifesting means that you are thinking of something and expecting na mangyayari yun sa'yo, makukuha mo yun sa paraan na gusto mo. That's called manifesting. Hashtag manifesting. Nababasa ko yan sa mga social media. Diba? Gusto ko, pag pipicture mo yung bagay na to, manifesting, magkakaroon ako niyan. Manifesting. So, lahat ng tatlong ito, example lang to ha, kung titingnan natin in a perspective of a worldly perspective of wisdom, it seems okay. Do you agree with me? But you know what? Ang nagiging problema ng tatlong ito, ang common denominator niya is that if that will be the kind of principles that will guide you in your life, most likely it will lead you to be focused on yourself alone. Do you understand? Magfo-focus ka lang sa sarili mo. And that kind of wisdom, kung i-embrace natin siya, it will just breed selfish ambition, self-centeredness. It's just about yourself. Your achievements, just to inspire, not to brag, for the motivation. Diba? Ang daming nagbabardagulan ngayon sa Facebook about motivational something. But it's just talk about yourself. That kind of wisdom and guiding principle, mostly, sa makamundong perspective, it just points out to yourself. That's a big problem. Tanong nyo bakit? Ang hina. Bakit? Kasi po, once na nag-fail ka sa mga bagay na ganito, at itong sinusundan mo, that leads to depression. Wala ka na ibang sisisihin kundi sarili mo na. Amen? Kaya nga po ang dami natidepress ngayon eh. Kasi akala nila kaya nila. Kaya nilang mag-thrive sa buhay nila with their own strength and knowledge and understanding. Because yun ang tinuturo ng mundo. But you know what? We have a God. Anak po tayo ng Diyos. At ang prinsipyo na binibigay ng Diyos sa atin, mas malawak dito. At kapag tayo ay nag-fail, following that, sabihin natin, nag-disobey tayo sa Panginoon. Or sinunod natin siya and yet we experience troubles, problems, and challenges in life. Alam niyo po, wala tayong pwedeng sisihin. Kasi ang pwede lang natin bigay natin sa Lord. Lord, alam ko galing sa iyo to eh. Pero nahihirapan ako, tulungan mo ako. Diba? Mamaya i-explain ko bakit ganon. At dapat ang attitude natin when it comes to attaining wisdom. Gusto niyo ba maging matalino sa buhay? Amen? Lahat tayo gusto natin, di ba? Gusto natin makasurvive. Ano naman po ang demonic? Sabi kasi ni James, di ba?
such wisdom that does not come from the above, unspiritual and demonic. Yun, medyo malala yun, demonic eh. Sabihin, masama. Example of that, ayoko na mag-dwell doon kasi hindi ko naman sinusunod yun eh. Demonic yun eh. Gusto nyo ba sundin yung demonic? So, ang example ng demonic, for example, may pinag-aralan tayo sa school, sabi nga, the end justify the means. Do you understand that? Ibig sabihin, kung anong magiging resulta, maganda naman yung intention ko eh, for the good of everybody. Pero paano ko siya ma-achieve? Wala ka lang kinalaman doon. Whether it's ethical or morally accepted, kung hindi siya, okay lang. Basta ang importante, makuha ko yung ganitong resulta. Example, let's go to Thanos. Kailan si Thanos? Mga nanonood? Kailan si Thanos? Di ba nanonood tayo ng Avengers? Marvel, comics. Si Thanos, ang intention niya, maging maayos yung buong universe. Kaya lang, dahil sobrang dami na natin sa mundo, nagkukulang yung resources, nag-aaway-away tayo, kasi nga nagkukuhaan tayo ng mga resources, power, and something ganon-ganon. Kaya ang goal niya, kakalahatiin niya yung buong universe para lahat masatisfy sa gusto nila. Para lahat happy daw. So kailangan niya patayin yung kalahati. Kaya di ba sa Avengers, nung nakuha niya yung Infinity Stones, inisnap niya kalahati na matay. Di ba? Pero ang galing ng mga superheroes, nabalik nila yon, di ba? Hindi ko lang paano nangyari yon. So, parang ganon. Kapag ibig sabihin, you may scheme ka of evil things just to get something para mag-benefit sa'yo, that kind of wisdom is demonic. Amen. Can I hear an amen to that? Pero alam niyo po, hindi ko naman minamasama lahat ng wisdom na makamundo. Kasi dahil ang Diyos, nilikha naman niya ang mundo, may mga guiding principles din na aligned sa wisdom ng Panginoon. Let me give you an example. Binabalansin ko lang po Let me give you an example. This is an example of wisdom na ginagamit ng Rotary ngayon. Kinukuha ko kay Dad ngayon, no? Ang sabi, kapag daw gagawa ka ng isang bagay, aalamin mo muna, ito ba ay makatotohanan? Is it the truth? Is it fair to all concerned? Will it build goodwill and better friendships? Will it be beneficial to all concerned? At ang motto po ng Rotary, service above self and one profits most who serves best. Okay, di ba? Seems aligned in the wisdom from above. Sabi sa Proverbs kasi yun, di ba? Kailangan maging fair ka, huwag kang gagawa ng kasinungalingan, no? At kailangan pinapreserve natin ang good relationship with each other at magbe-benefit ang lahat. Doon lang tayo sa totoo. Tama. At ang sabi nila, service above self and one profits most who serves best. Nagkulang lang po ako sa time, pero gusto ko sanang mag-dig deeper dito kung sino bang founder ng Rotary at baka Christian siya, di ba? Pero ito po ang ginagawa nila sa kanilang samahan, no? So there are worldly wisdom that are actually aligned from wisdom from above. Do you agree with me? Can I hear an amen to that? Pero you know what? Hindi lahat ng worldly wisdom ay aligned sa wisdom ng Panginoon. Kaya po tayo na nandito ngayon bilang anak ng Diyos, mas maganda na po na saliksikin natin ang karunungan na nagmumula sa Diyos. Amen? Hindi sa mga philosophers, hindi sa mga nababasa natin sa Facebook, hindi sa mga nababasa natin sa news or naririnig natin sa mga advices, but let's come directly to the Word of God. Amen? That's basically our guiding principle in life. You just look in the book of Proverbs, ang dami na pong matututunan about relationship to your parents, children, to friends, to your workmates, lahat na
na-cover na ni King Solomon. Kaya nga pumapalad po si King Solomon eh. Nung naging hari siya, ang hiningi niya sa Diyos, karunungan. May option siya eh. Dahil sumusunod siya sa Diyos, ano bang gusto mo? Gusto mo ng power, authority, riches? Pero sinabi ni King Solomon, gusto ko po ng karunungan. Indeed, he was the most successful person lived here on earth. Kaya nga po, hanggang ngayon, sinusunod natin kung anong nasulat niya kasi mula yun sa Diyos. Amen? Okay, so, let me give you 3 principles that we can take from the wisdom coming from the Lord. Number 1, wisdom is free but costly. Naintindihan niyo ba yun? Wisdom is free but costly. Ibig sabihin po niyan, you are free to choose what kind of wisdom you will embrace. But it will cost your life. So, regardless kung ano ang napili nyo na isa puso, magmamatter yon sa buhay na lalakarin mo. Amen. Wisdom is free but costly. Sabi nga po sa Proverbs 4, verses 6 to 9, sabi niya, do not abandon wisdom, and she will protect you. Love her, and she will keep you safe. Getting wisdom is the most important thing you can do. Whatever else you get insight. Love wisdom, and she will make you great. Embrace her, and she will bring you honor. She will be your crowning glory. Sinasabi ni King Solomon dito na piliin natin yung wisdom na katulad nito. At of course, ang tinutukoy niya, wisdom na lang gagaling sa Diyos. It will make you great. So, marami pong pwede mag-influence sa atin. Maraming mga bagay at kaisipan na pwede mag-influence po sa ating lahat. But take note that you can choose whatever you want. But that kind of wisdom that you will have will surely will be costly. Amen? So balik tayo sa James 3:13 to 18. Sabi niya, are there any of you who are wise and understanding? You are to prove it by your good life, by your good deeds performed with humility and wisdom. But if in your heart you are jealous, bitter, and selfish, don't sin against the truth by boasting of your wisdom. Such wisdom does not come from heaven, it belongs to the world, it is unspiritual and demonic. And last, where there is jealousy and selfishness, there is also disorder and every kind of evil. Okay, so let me give you the second point. Kanina, wisdom is free but costly. So kailangan po natin piliin kung ano ang dapat nating maging prinsipyo sa buhay. So as I've read again, yung James 3, ito po ang gusto ko pong ibigay sa inyo. Number 2, how you live reflects the kind of wisdom you embrace. Hindi lang po head knowledge ang wisdom. So, for example, meron na tayong nababasa sa Biblia, meron na tayong napapakinggan sa mga leaders natin, sa mga tumatayo dito about how should you live as a Christian, pero hindi ina-apply sa buhay, hindi po wisdom yun. Kasi kung babalik po tayo sa unang verse, ang sabi niya, yan. Sabi dito, you are to prove it by your good life, by your good deeds performed
with humility and wisdom. It talks about practical living. Masasabi mo na itong tao na to ay full of wisdom kung ipinasa sa pabuhay niya yung mga bagay na natututunan niya. Amen. So sa mga kabataan ngayon na nakikinig ngayon, marami na kayo napapakinggan about sa parents nyo, about sa mga leaders nyo dito, sa mga napapakinggan nyo sa mga messages every Sunday, at minsan nga sa social media may mga reels tayo na na-encounter about the Word of God. Lahat yan na-absorb nyo, alam ko. Pero ang nagmamatter is that how you apply it, how you embrace it. Sabi nga sa isa pang proverb, sabi niya, ang mga fools daw, ang mga hangal, hindi nila tinatanggap ang discipline at knowledge mula sa Panginoon. So if you're not doing what the Lord wants you to do, it means you're a fool. Hangal po tayo kapag ganon. So, let me remind you again with the number 2. How you live reflects the kind of wisdom you embrace. It means to say, kaya nga po ganyan ang picture natin, it talks about the quality of life we have. It talks about the quality of life. When I say quality, it's not about head knowledge, how intelligent you are, it's about quality of life. Kaya kung nakikita po natin na kung i-assess natin ang sarili natin, i-rate natin ang sarili natin, anong klaseng quality na ang meron tayo ngayon? Anong klaseng quality of life meron tayo ngayon? Kaya nga po sa mga manufacturing, very important ang quality control. Kasi po, hindi nila mabebenta yung kanilang produkto na hindi dumaan sa QC. Kapag po kasi may QC, ibig sabihin, nasusunod yung standard, yung guiding principles, SOP nila, Standard Operating Procedure. Para pag lumabas yung produkto, pare-pareho, maganda, walang sabit. At pag may nakita silang may sabit, hindi nila yun ilalabas. Aayusin ulit nila yon or babaguhin nila totally. We need quality control. Kaya lang, kailangan po nating tignan ano yung standard natin. Kung ang wisdom natin ay nakadepende sa makamundong wisdom, doon ka magbabase ng quality control mo. But if you're basing your wisdom from the Lord, yun din ang i-base mo about quality control. Okay. Just to give you an exercise for this morning, let me give you an illustration. Nag-order po ako sa Shopee. Ayan, no? Back in 2021. No? Masugid pa ako nagre-review nun eh. Nagre-review talaga ako. Pag magandang produkto, hindi kasi gusto ko rin makatulong sa mga ibang consumers, di ba? Minsan nabubudol ka lang, di ba? Scam yan, di ba? So at least para alam nila. So bumili po ako ng oximeter yata yun eh, pang-measure ng oxygen level mo dahil panahon ng COVID yan eh. So kailangan namin malaman kung okay ba yung oxygen levels namin sa katawan, di ba? So bumili po ako. Ang review ko, sabi ko, simple but effective, o di ba? May smile pa. And rechargeable. No need to think about buying batteries. It reads fast too. Okay? Tapos pinindot ko lahat yung excellent quality, very accommodating seller, well packaged, item ship immediately, will order again. Okay, template yun, di ba? Tapos magalagay ka ng picture mo kasi may makukuha kang coins eh. No? Sino ba mahilig mag-Shopee dito? Ay, ako lang. Grabe kayo ha. Hindi ako naniniwala sa inyo. Ha? Lazada na lang. O sige, Lazada. FB Marketplace. Wala? O sige, ako na lang. So yan nga po, no? Nire-rate natin yung quality na nakuha nating produkto, di ba? Meron naman may isa. 1 week pa lang, sira na. 1 star. Di ba? O kaya, ang pangit kausap ng seller, hindi nagre-reply. Gusto ko ng refund.
May ganun tayong mga review, di ba? May mga nababasa tayo. Kaya po minsan, pag yung parents ko nag-ahanap ng gusto nilang bilhin sa online, teka Matt, tingnan muna natin yung review. Baka scam yan, di ba? Iba yung dumating sa'yo. Baka pangit yung quality, kinuha lang yung picture. So pag na-check ko na, kumbaga ako nagiging quality control ng magulang ko eh. Pag nag-order sila, sige ito, okay ito. Magandang review. Mura pa. Di ba? So, yun po ang tinitingnan natin. Kaya lang, natanong nyo na ba sarili nyo? Ano lang quality ng buhay ang meron kayo ngayon? So, I'm gonna take this from the website about psychology. Kasi yun din po ang, ang expertise ko sa profession ko as HR. So, ang tanong ko sa inyo, how would you rate yourself? How would you rate yourself? Ilang stars kayo? 5 stars, 4, 3, 2, 1? Di ba ganoon ang rating natin? Para malaman natin yan at magkaroon tayo ng measurement sa buhay natin, let me give you 4 areas na pwede nating i-rate sa sarili natin. And pwede nyo rin maging group dynamics to sa cell group pag nag-cell group kayo. So how would you rate yourself? Number 1, about your health. Okay? Take note, ilang stars kayo sa health nyo ngayon? Lagyan nyo na rin ang comment. No? Ilang stars kayo? Probably ako, mga 2 na lang ako eh. Taba ako na. Dati, minsan hanggang memories na lang ako sa FB, di ba? Gusto ko mag-surf, gusto ko mag-boxing, gusto ko mag-gym. Tapos diet pa ako noon, di ba? Ngayon, wala na. Kahit ano na lang, kinakain. How you take care of your physical body. How you take care of your mental health and emotional health. And most of all, your spiritual health. How would you rate yourself in this kind of category? And what's your comment? Second, work. Hindi po literal na trabaho. Ang ibig po sabihin po ng work dyan is your skills, your talents, your abilities. How much have you gained expertise or knowledge on this particular area na gusto mo? Rate yourself. So kung magaling ka ba sa automotive, rate yourself. Okay ka na ba? Alam mo na ba lahat? Cover mo na lahat? Sa pagdadrive. So ngayon nga po, I'm trying to adapt sa mga situations natin ngayon. Daming kulkul ngayon sa daan, no? Kailangan mo iwas-iwasan kasi masakit sa gulong tsaka sa shocks. So, rate yourself. Ano na ang mga skill level natin, mga skill sets natin? Pangatlo, creative outlet. Ano naman po ibig sabihin ng creative outlet? Ibig sabihin lang po nito, ano ang mga pinagkakaabalahan nyo kapag wala kayong ginagawa? Rate yourself. Mga hobbies nyo. Nag-e-enjoy ba kayo? Nakakatulong ba sa iyo yun? Therapeutic ba sa iyo yun? What are your creative outlets and how would you rate it to yourself? And lastly, relationships. Naku po, 1 star na lang tayo dyan. Sa tingin ko, 1 star na lang yata. No? De, joke lang. Relationships. So it talks about the entirety of you being responsible to your family, to your friends, workmates, and to strangers. Lahat. Basta it talks about how you relate to one another. How would you rate yourself? Diba? Mainitin na ba ulo mo? Wala ka naman masyadong pasensya? Okay? So how would you rate yourself? So that, with all of those, that being said, talks about the quality of life you have right now. Madalas hindi po tayo sanay na ini-evaluate ang sarili natin. Sa trabaho, meron tinatawag na performance evaluation and appraisal. Tinitingnan kung paano ka nagtatrabaho for a period of time. And they will assess
kung deserve mo ba na magka-increase ka, ma-promote ka, or whatever, o kailangan mo na tanggalin kasi di ka performer. Pero sa buhay natin ngayon, it's more than that eh. We have to evaluate ourselves. If we are living a life that is with quality, at the same time, if we are walking in the principles and the wisdom coming from the Lord. Amen? So let me go back to the scripture. Sabi niya, in James 3:13 to 18, now let's go to the wisdom from above. Sabi niya, but the wisdom from above is pure, first of all. It is also peaceful, gentle, and friendly. It is full of compassion and produces a harvest of good deeds. It is free from prejudice and hypocrisy. And goodness is the harvest that is produced from the seeds the peacemakers plant in peace. So ang daming words na magaganda about wisdom from above. It makes you fruitful in terms of good things sa buhay mo. Pag pinabasa ko nga, parang halintulad lang siya ng the fruit of the Holy Spirit eh. Ibig sabihin pala nun, na ang wisdom, it talks about kung ano ang minomold ng Panginoon sa'yo. Through His power. Kaya nga po, di ba, nung nagkaroon tayo ng relationship sa Panginoon, bagong likha na tayo ng Diyos. At gusto niya tayo maging fruitful sa mga bagay na magaganda tulad nito. So what I'm trying to say is this. This is the third principle that I want you to remember. That wisdom from above will never fail you in life. Wisdom from above will never fail you in life. It will make your life flourish. Sabi nga po sa Proverbs 4, verses 10 to 13, sabi niya, listen to me, my child. Take seriously what I am telling you, and you will live a long life. I have taught you wisdom and the right way to live. Nothing will stand in your way if you walk wisely, and you will not stumble when you run. Always remember what you have learned. Your education is your life. Guard it well. Amen. And sa James 1, ang sabi niya, but if any of you lack wisdom, you should pray to God, who will give it to you because God gives generously and graciously to all. So kung gusto natin makuha at maintindihan ang wisdom na nanggagaling sa Diyos, anong kailangan natin gawin? Humingi sa Diyos. Kaya nga po, lahat ng gagawin natin, it starts with a prayer. Kaya kung umattend po tayo ng last Friday, yung message ni Kuya Kenneth is very significant, very important, basic, pero it starts with that. Yung purpose mo sa Lord, bakit ka nagpe-pray? Hingin mo sa Lord. So if you lack wisdom, you ask God. Because God is a generous God. He will surely give it to you. Amen. Sabi rin po sa Jeremiah 33, verses 2 to 3, ang translation po niya ay the message. No? Sabi niya, this is God's message. The God who made earth, made it livable and lasting, known everywhere as God. Call to me, and I will answer you. I will tell you marvelous and wondrous things that you could never figure out on your own. Dito pa lang, malinaw na sinasabi ng Panginoon, meron ka talagang mga bagay na hindi mo maiintindihan dito. And madalas, gumagawa tayo ng mga sariling prinsipyo sa buhay based on our mere experiences in life na sinishare natin sa iba. Ito dapat mong gawin kasi naranasan ko to eh. Pero kung gusto nyo po talaga ng quality of life, you go back to the Word of God. Hindi pa nangyayari sa iba at sa'yo, sinasabi na ng Biblia.
anong pwedeng mangyari pag nandun ka na sa sitwasyon na yun. Amen. So, mga kabataan, that is my encouragement to you. You want to be successful in life, your career, and family in the future, if you want to raise a family in the future, lahat ng yon nasa Bible na. At ang Biblia at ang Diyos, ginagamit niya rin ng mga parents nyo para malaman nyo anong wisdom ang nanggagaling mula sa Diyos. Kaya nga yun po ang may promise that you will have a long life when you honor your parents. More so when you honor our parent in heaven, si Lord, our Father. When we honor Him, it will surely that we will have a long life. Not just long life, but a life that we can enjoy it. Diba? So sabi dito, I will tell you marvelous and wondrous things that you could never figure out on your own. Kaya yung mga kailangan pang umakyat sa bundok, kailangan i-isolate ang sarili para magkaroon ng bagong karunungan. Minsan nafa-frustrate, hindi malaman kung anong gagawin, anong kailangan maintindihan, bakit ganito ang nangyayari sa buhay. Pinadali na ng Lord sa atin yun, guys. Lapit lang po tayo sa Kanya, ipapaintindi niya sa atin kung ano yung mga kailangan mo maintindihan sa buhay. Amen? So as I end, let me close you with these few verses. Sabi niya, sa Proverbs 1:7, what we need is the first step to have wisdom from the Lord. Ang sabi, fear of the Lord is the foundation of true knowledge. But fools despise wisdom and discipline. So nagsisimula po sa pagkatakot sa Diyos para po tayo magkaroon ng karunungan. The fear of the Lord is the foundation of true knowledge. Kapag ito, hindi na natin tinanggap, wala na. Wala ka na maintindihan about sa Diyos. Kapag dyan pa lang, ayaw mo nang tanggapin yan, wala na. So dyan pa lang, yan ang first step. You have to acknowledge God in your life. That's the first step. Kaya nga po, every Sunday, every messages, para po tayo ay talagang mamuhay bilang isang anak ng Diyos. Ang una-una na talagang ginagawa, magkaroon tayo ng tamang ugnayan sa Diyos. For us to understand what He is trying to say or do in our lives. And for the last verse, ibahin ko lang ang translation ng Proverbs 1:7 sa The Message. Ang sabi niya, start with God. The first step in learning is bowing down to God. Only fools stump their noses at such wisdom and learning. Mas pinadali. Start with God. Can I have an amen to that? So, pwede po tayong tumayo. And as we end today, sa mga nanonood po ngayon, I want you to encourage you with this. Kung hindi pa po kayo nakakakilala sa Diyos, at gusto nyo pong maging successful sa buhay nyo at magkaroon ng tamang karunungan na nagmumula sa Diyos, alam nyo po, ang encouragement ko is for you to have a personal relationship with the Lord. At sa mga nandito ngayon na first time or hindi pa nag-decide, let me give you this encouragement. Start with God. Hindi po kayo magkakamali doon. Marami tayong mga tinatry, di ba? Marami tayong ini-experiment sa buhay natin. Baka ito mag-work, baka ito hindi mag-work, di ba? But sa kanya nag-work, so baka pwede sa akin din. Di ba? Pero ang sigurado, hindi ka papalyahin ito. Start with God. Siya naman lumikha ng lahat ng to eh. Sabi nga, di ba? Even the earth, ginawa niya yun para maging livable. Ang sabi niya, just call me and I will answer you. I will give you wondrous, marvelous things
na hindi mo kayang i-figure out sa sarili mo lang. So, let's give up dun sa mga bagay na we take pride on because of what we know. Mas marami pa tayong matututunan if you surrender it everything to the Lord. So let me encourage you with this personal prayer as we're about to end. And this is the way na for you to start a relationship with Jesus. And this is the prayer. Panginoong Jesus, kailangan kita. Marami akong bagay na hindi naiintindihan sa mundong ito. Pero alam ko po na kayo po ay kayang ibigay at ipaintindi sa akin ang mga nangyayari at ang plano nyo sa buhay ko. Kaya ngayon, O Diyos, tinatanggap kita bilang tagapagligtas at Panginoon ng buhay ko. Baguhin niyo po ako ayon sa inyong kalooban, ayon sa inyong karunungan, O Diyos. Patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan at kayo na po ang umupo sa trono ng aking buhay. Salamat po, Panginoong Hesus, sa buhay na walang hanggan, sa bagong buhay, sa karunungan na nagmumula sa inyo. Ito po ang aking dalangin sa inyong pangalan. Amen and amen. My friends, if you pray that kind of prayer, I can assure you, I believe, if you pray sincerely to God, Jesus is already in your heart. And you have a personal relationship already in the Lord. Ang kailangan lang po natin, lakarin lang po natin yun. Let's embrace the wisdom coming from above. And I assure you, you will never fail. Times that we will encounter troubles and challenges in life, it will not stop there, it will not end there. Because at the end, may second part yun eh. God will surely help you and overcome. Amen. Father, we thank you. We honor you tonight. Salamat po, and we just want, Lord, to worship you and thank you for all the things that you've done for us. Hallelujah. Sige po, sabay-sabay po nating kantahin ito. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, walang babantay sa kabutihan mo. Ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, ngayon para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan pa sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama.
Panginoon, maraming salamat sa karunungan na ito, O Diyos. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. Sabay-sabay po natin. O Diyos, walang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo itataas sa buhay ko. This is very important. Sige po. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka, dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan na yan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka, Dakilain. dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko. Sa ulit pagkakataon. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka, dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko.
maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko, aming Ama. Panginoon, maraming salamat. Pinupuri ka namin. Aming Ama. Aming Ama. Aming Ama. Aming Diyos. Hallelujah, Lord. God bless everyone. See you next week. And may the Lord wisdom be upon you. In Jesus' name, amen. Amen. Ang Diyos ay tapat. 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 Siya ay tapat. Itaas nga kamay, at ito ay ikaw ay kay Jesus ating Diyos, Haring tunay. Sumayaw, sumayaw, umindak sa awiting may galak. Problema ay kalimutan, pagkat siya'y may kasagutan. Tayong lahat ay umawi sa tugtuging makalangit. Ang Diyos ay papurihan, papurihan, banal niyang pangalan. Itaas nga kamay, at ito ay ikaw ay kay Jesus ating Diyos, Haring tunay. Sumayaw, umindak sa awiting may galak. Problema ay kalimutan, pagkat siya'y may kasagutan. Tayong lahat ay umawi sa tugtuging makalangit. Ang Diyos ay papurihan, papurihan, banal niyang pangalan. Tayong lahat ay umawi sa tugtuging makalangit. Ang Diyos ay papurihan, papurihan, banal niyang pangalan. Papurihan, banal niyang pangalan. Papurihan, banal